beloved Boss Mike Cervera. Marketing Solutions Inc. Take note, security. Ayan, mga kababayan, take note ha. SEC. Oh, anong pangalan ng kumpanya na dinaanan na binayaran para manira, gumawa ng mga fake news laban sa gobyerno at iba pang individual katulad ko. Okay, eto na. Ano yan? Boss Mike. Pasok! Infinitus Marketing Solutions Inc. Infinitus Marketing Solution H. O, sige, tuloy. Take note, Securities and Exchange Commission. Ito po yung pangalan noong kumpanya sa taas, kung makikita nyo. Nakalagay po sa agreement na binilugan this contract made and entered into August 2023 in the city of Makati by Philippines, by and between the Embassy of the People's Republic of China Nako! in the Republic of the Philippines, represent Sinasabi ko na nga ba sino? Alam nyo? O, eto ha. Ako, naniniwala ako rito. Pag-aari ng mga ano yan, kampo ng Duterte. Yang kumpanya na yan, maniwala kayo. Pag-aari ng kampo ng mga Duterte yan. Sige, tuloy. Tuloy natin mga kababayan. Makinig kayo ha. Sabi ni Jojo Chavez dito, pogi points kay Tolentino yan. Mananalo siya yan. Ay, alam nyo naman. Oy, kaya ito mga kababayan. Mamaya talakayin natin. Hindi po porke nasa 18, 19, 20 matatalo. Tandaan nyo. Ha? Hindi po totoo yan. Dahil po si Tolentino nung nakaraan, abay nasa 20 pa nga yata yun. Oo ha? Ito na. Mga kababayan, tuloy natin to. Pasok! by the Director of Media and Public Relations, Chinese Embassy, Mr. Wu Qingqi, with office address at 4896 Antonio Arnaiz Avenue, Makati, Metro Manila, referred to as hereinafter referred to as client, and Infinitus Marketing Solutions Inc., represented by Micah Pointon, Marketing Director with business address, nandiyan naman po, Valero, Makati, as the provider. Makikita po natin dito, merong isang service agreement. Ano yan? Siguro, magbubukas kaisipan din ito sa ating mga security agencies na nakakapasok din sa service agreement ang isang embahada patungkol sa isang trabaho. At ang trabaho po rito ay siguro papakita ko to mamaya. Ngayon na! Pakita mo na! Oo, para sampalin natin ang magkabilang pisngi itong mga DDS na to. Mga hayop na to, mga bayaran, mga pinayo amin. Nanggigigil ako. Sige, tuloy! Siguro, can we go to the next slide? Can we go to the next slide? Ayan. Ang trabaho po, Nakaw! babayaran ng kliyente, nakalagay po doon. Bakit babayaran? Anong serbisyo? Anong serbisyo ng mga hayop na yan? Anong serbisyo ang ibibigay dito sa kliyente? Naku, ang embahada ng China, sila pala. Sige, tuloy. Payable to Infinitus Marketing Solutions. Bank deposit, magta-transfer, magbabayad po. Ang kliyente po ang People's Republic of China. Babayaran nila. Zoom muna, paliitin. Magbabayad daw ang China para po dito sa serbisyo na gagawin netong pepektusan ko. Ang pangalan daw po ng kumpanya ay pepektusan ko pag nakita ko. Sige, tuloy. Mo muna. Ayan, babayaran nila through a bank transfer sa Union Bank account. Sa Union Bank magbabayad. Through bank transfer. Ibig sabihin ng mga kababayan, through bangko nila, papunta doon sa bangko naman na itong pipektusan nating kumpanya. Tuloy. Number, blah, blah, blah. Nakita niyo po yung account number dito. Alamin ninyo, baka nakapangalan kay Bongo. Alamin nyo. Baka naman nakapangalan kay Bongo. Sige, tuloy. Meron silang agreement. Ang trabaho ng Infinitus is to provide Ayun, yung Infinitus na pepektusan natin mga kababayan.
Infinitus, pipektusan namin kayo. O, tuloy. Keyboard warriors. Naku, keyboard warriors, eto na yung sinasabi ko sa inyo. Matagal ko na itong sinasabi, di ba? Na kapag kaho kayo nandoon sa mga comment section, abay nakikipagsagutan kayo sa mga walang muka. Nakikipagsagutan kayo sa mga trolls. Ha? Mga kababayan? Yun yung mga binabayaran ng mga kampo ni Duterte at ng China. Yun. O, sige tuloy. Keyboard warriors. Yan. Ano po ang ibig sabihin ng keyboard warriors? To play a vital role in the overall effectiveness of the management project. So may mga salary dito, may increase. Naku, grabe, no? Pagalingan, mas maraming sagot, mas magaling bumanat, naku, syempre mas mataas ang sweldo. Kaya mga kababayan, ano kaya, gumawa na rin tayo. Lahat kayo, keyboard warrior ko, pero walang sweldo, ano? Wala naman ako papasweldo. Sige, tuloy. Depende siguro ito sa nakalagay dyan, no? We acknowledge, we aim to acknowledge. Depende yan. Oo, Senator. Depende yan sa performance na ipapakita ng keyboard warrior. Ano po? Di ba? Mga kababayan, pakinggan nyo muna maigi. Their hard work, dedication, and continuous commitment to delivering exceptional results. So, loyalty was mentioned. Malamang-lamang itong keyboard warriors ay mga kababayan natin. Ayan! Mga Pilipino kasi Sabihin mo na! Malamang kababayan natin. Sabihin mo na, malamang mga DDS ito. Ito yung mga DDS ng mga inang-ina na kapag nag-post ka, wala namang kinalaman, doon sa post mo yung pinapag-comment nila. Yun, comment sila ng comment doon ng kung ano-ano na wala namang kinalaman. Doon sa post mo yung comment nila. Yan yun. Gawa tayo Annabel Cruz. Pwede ba yun? Gawa tayo, Gawa tayo! Sige, tuloy. yung tinatanong ko kanina, hindi lahat nakabase sa China. So ito po ay Grabe, no, mga kababayan, no? Join force sila. Alam naman natin, mga kababayan, maliwanag na na ang kampo ni Duterte ay pro-China. Siyempre, mga kababayan, ang China susuporta. Saan? Sa mga pro-China. Alangan naman, mga kababayan, na ang China sumuporta sa amin. Na tulad ko, na pro-government. Siyempre, hindi ho yan susuporta sa akin at sa aming mga pro-government. Bakit ho? Siyempre, ang susuportahan walang iba. Kung hindi etong mga mga pro-China na grupo. Sino ba ang pro-China na grupo? Wala na hong iba. May tuturo pa ba? Kundi yung mukha ni Sara, mukha ni Duterte, at marami pang iba. Kaya nga mga kababayan, sinasabi ko sa inyo to, mahalaga yung boto nyo na dapat wag na natin papasukin ang mga inang-inang ito. Sino? Si Bongo, si Bato, at marami pang iba. Huwag nyo na rin isama si Willie, wala namang kwenta. Bakit, mga kababayan? Ano ba maitutulong ni Willie? Pwede naman siya tumulong sa programa niya. Sabihin niya, bigyan ng jacket yan! Ganun. Di ba? Mga kababayan, sino ang tutulong kay Pangulo? Hindi ho si Camille at hindi ho si Aimee. Di ba? Sino ho tutulong? Sila Benhar Abalos! At marami pang iba! Di ba? Yan ho yun eh. Tuloy. nagtatrabaho sa Pilipinas. Nakita na natin yung address kanina sa Makati rin. So nagpo-provide sila ng services. Yun ang pinasukan ng China, People's Republic of China, through their embassy, sa isang korporasyon sa Pilipinas. Mga kababayan, ito yung sinasabi ko, matagal na itong naririnig-rinig natin. Ano po, na talagang etong China tumutustos sa mga mga kababayan, service provider para maging keyboard warriors. Ito naman po mga kababayan, ito ipapaliwanagan ko kayo. Sa isang tao na keyboard warriors nila, mga kababayan,
multiple accounts yung hawak ng mga yan. Mga kababayan, multiple accounts na mga walang mukha. Okay, send live ako, live na live ako. Teresita Tan, opo Marian Tomas, Daryl Bautista, live na live. Julito Taroy, nako, 80, Eliza, Jam Castillo, live. So mga kababayan, ito, no, mga kababayan. Multiple accounts bawat isang tao. So kung ikaw, 200 accounts ang hawak-hawak mo, mga kababayan, araw-araw, yun ang ginagawa mo. Depende sa magiging rate mo. Kung ang rate mo, mga kababayan, 24 mil sa isang buwan. Nako, mga kababayan. Daig nyo pa sumisweldo ng minimum nun. Nasa bahay lang kayo. Diba? Isang gusto ko nang mag-apply sa ganyan. Diba, mga kababayan, pero parang ang pangit naman. Pero mo, mag-a-apply ka bilang makapili. Kakalabanin mo sarili mong bansa laban sa sarili mong bansa. Diba? Kakalabanin mo sarili mong bansa. O papabor sa, sa kalaban ng iyong bansa. So ano nga mangyayari doon, mga kababayan? Di makapili ka nga. Maria Teresa, Annabelle, okay ho ako. Bakit to? May nag-aalaga sa akin, si Jen Angeles. Inalagaan ako lagi. Pinapainom ako ng mga kung ano-ano. Eto na. Tuloy. At yan yung gusto kong saliksikin ng Securities and Exchange Commission. Yan, dapat lang. Dapat usisain, imbestigahan ng SEC, eto mga kababayan, nang sa ganon ay malaman natin kung ano ang mga pinaggagawa nila. Magkano ang mga binabayad nila. Yan, malalaman natin yan. Tuloy natin pakinggan nyo maigi. Pasok! Kasi ang daling mag-register sa inyo, ang daling mag-incorporate, kahit online, may incorporate, pero hindi naman natin alam kung ano yung ginagawa. Keyboard warriors. Can we go to the next page? Pero Next. totoo yun, mga kababayan. Sa SEC po, online lang po ang pag-apply ng permits sa SEC po ng mga permits ng mga dokumento. Online lang po 'yan. Magkakaroon na kayo ng SEC. Certificate. Naku, bilis lang. Sige, tuloy. Slide please. Tarahin mo! Can we go to the next slide? Hindi pa yan. Isa pa. Yan. Gusto ko rin palang ipakita rin para patunayan na kasi ang dami kong dokumento rito. Ang haba na nito. Grabe, mga kababayan, October 24, 2023, kakaupo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, abay binibira na nila. Ito na ho yan, mga kababayan. Kakaupo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, joint force na yung mga yan. Kaya pala mga inang-inangan. Kaya pala, ang lalakas ng mga loob ng mga inang-ina. Kasi nga naman may naka-back up sa kanila. Nakita nyo, mga kababayan, ang lalakas ng loob ng mga vlogger nila, lalo ni Bangaw. Diba? Lalo ni Baliw na Maharlika. Kita nyo, mga kababayan, kung gaano kalalakas ang loob ng mga yan. Kasi nga kininana. Abay, pinaback-upan sila. Kaya malalakas ang loob. Kita nyo, kaya nga kami nagtataka Sabi ko, lalakas ng mga loob ng mga ito, no? Oo, sabi nga namin nag-uusap-usap po kami, baka akala ninyo. Ngayon, mga kababayan, eto na, lumabas ng katotohanan na talaga pala na kauupo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, abay tinatrabaho na nila ang paninira. Di ba? Mga kababayan, tuloy. Ating uusisain ito. Baka abutin tayo ng 1 linggo rito. Gusto kong ipakita ngayon. Napakita ko yung kontrata kanina, yung cheque. Cheque. Bayad, yung bayad.
Sana all. Oh, Gusto kong ipakita yung cheque na, na ito po. Can we have a bigger check? grabe mga kababayan yung pirma, oh. Yung pirma mga kababayan, oh, in-check, oh. Oo. Ano yan, ha? 930 plus pa yan? Oo. Ayan, oh, inisyo ho noong September 11, 2023. Agoy, mga kababayan. Oo. Matindi mga kababayan, no? Matindi. Di ba? Oh, yan, no? Issue, oh. Grabe. Tuloy. Gusto kong ipakita ito. Can you place it in the middle? So makikita nyo ito, Na? makikita nyo po ito na nagbayad ang embassy ng China. Ayan, mga kababayan, ano? Pukin ng ina. Nagbayad daw ho ang embassy ng China. Eh, bakit pukin ng ina? Di pa tanggalin yung hayop na mga yan. Di ba, mga kababayan? Bakit hindi pa tanggalin yung... Mr. President. Oo. Mr. President. Ako. Sige, tuloy. Nagbayad ang embassy ng China sa Infinitus Marketing Solutions ng 930,000 pesos. Oh, 930,000 pesos, mga kababayan. 930,000 pesos. Grabe. So, yun mga kababayan, kukompute ko lang, ano? Kukompute lang natin, mga kababayan. Kung 930,000, dali 930,000. Divide. 24,000. Equal. Grabe, mga kababayan. 3,000. Divide 12. Divide 12. Equal 32. 32? So mga kababayan, napakarami nilang binabayaran. Ano? Kung sa isang buwan mga kababayan, 24,000, 3,800 plus na binabayaran nilang keyboard warrior nila. 3,000! 800 plus! Mga kababayan ang binabayaran nila. Grabe. Ang dami nun, mga kababayan. Kung 24,000, kada isang nila, keyboard warrior. Ang dami nun. Siyempre, may kita sila ron. Diba? Maaaring, ayan, maaaring, kukupit pa sila dyan. Siyempre, yung kita nila, higit pa sa kalahati yan. Diba? Mga kababayan, higit pa sa kalahati. Ngayon, Didi Strolls, keyboard warrior, sino ngayon ang tunay na bayaran? Ayan na nga! Kininanagay kita. Diba? Lagi sila bayaran ng mga sinasabi. Tapos ano nangyari? Ayan, nagkakabukingan na. Diba? Tuloy. Ang bangko, Bank of China. Nako! Bank of China for the activities mentioned in the contract, in the service contract. So ito ay nagpapatunay na itong checking ito, dated 2023, ay for services rendered doon sa contract ng Invictus, which is Infinitus, which is a Filipino registered organized corporation. Yun! Eto po. Maliwanag na. Kininayo. Live datoy. Kita nyo mga kababayan, ang China Embassy mismo nagbabayad dito sa pepektusan nating kumpanya na ang nagmamayari naman po ay Pilipino. Na ang duda ko, mga kababayan, naku, Bongo! Tanong ko lang, may kinalaman ka ba rito? Bongo! Neko, kininam. Baka may kinalaman ka naman dito. Magparamdam ka na. Tuloy. So ito'y nagpapatunay na China mismo ang nagbabayad. Yan, China. Yan ang sinasabi ko.
ang ginagawa nila, dinidiskaril nila yung gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos para siraan na siraan. Kahit po magaganda lahat ang ginagawa ni Pangulo. Kaya etong mga nakikita ninyo, puro kasinungalingan ng mga pinaggagawa nito tong grupo ni Duterte. Tandaan nyo, sino po ang babayaran ng China? Di yung pro-China. Kaya nga may pro-China kasi mga bayaran sila. Opo, mga kababayan, mga bayaran. Mga lintik kayo. Magtuturo pa kayo sa mga gawain ninyo. Ito, prueba Ngayon, kayo naman magbigay ng prueba na binabayaran ng mga pro-government vlogger at yung mga nandito na mga nanonood. O kininayo. Sorry, Principal Chris. Ay, talaga terwon tayo nagigitoy. O kininadam amin. Tuloy. At ang mga nag-ooperate, siguro hindi naman nila alam na yun yung gagawin nilang trabaho. Ito na yung pinag-uusapan. Nako, Senator, wag ka nang dyan, anong wala silang alam. Alam nila yan, trabaho na yan. Alam ka naman na hindi. Siyempre may kontrata, nakalitan niya kung ano-ano yung mga gagawin ng mga yan. Kung sino bababanatan, kung sino titirahin, kung sino ang pababagsakin. Ganun yan. Alangan naman na binigay lang yung pera na, bigay pera. Iyan, donation ha. Donation galing embahada para sa iyo, kumpanya. Ikaw bahala na. Ikaw bili kahit ano ha. Hindi naman pwedeng ganun. Lahat yan may kapalit. Eto pera. Akin kailangan resulta. Pag wala resulta, wala na. Bigay, sunod ha. Kailangan magaling sira kay Presidente Marcos. Pag hindi ikaw, galing sira ako, kuha iba. Baka pwede kunin ko si Tikya. Walang kaya. Mga kababayan, tayo pinaglolo ko talaga. Pinaglolo ko tayo ng mga kampo ni Duterte. Diba? Tuloy. Usapan natin kanina. Meron bang mga tao na base rito sa Pilipinas na nag-amplify noong mga trabahong binabanggit kanina ng NICA, ng NSC, at maging ng iba't ibang ahensya? Mamaya po, ipapakita ko kung anong scope ng trabaho. Yan pakita mo na kung ano scope ng trabaho nila. Simple lang naman yan, keyboard warrior. Ay, ko-comment lang ako ng ko-comment dyan. Lalagay ko, Duterte pa rin. Si Dudong ang magaling na presidente, wala nang iba kahit na maraming pinatay yun. Sinabi ko na yun. Diba? Kaya nga, sabi ko nung nakaraan, diba, na pansinin nyo yung mga post ng mga senador na tumatakbo sa ilalim ni Digong ng PDP. Makikita nyo yung mga nagko-comment doon. Mga kababayan, parang robot matindi mga kababayan. Tapos binuboost pa nila yan. Para Para mas maraming makakita, mas maraming makabasa. Yung kayo, malamang kayo, nakita nyo rin yun kaya nga maraming nalilito, mga kababayan. Bakit Bakit? Kasi mga kababayan akala natin totoo lahat ng mga sinasabi. Kasi magagaling din gumawa ng istorya buko na talaga. Wala nang may tatago mga mukhang pera. Ano pa? Diba? Walang emosyon ang komento. Walang niya. Basta lang may comment. Naka-edit na ho yan. Naka-edit na. Tapos ipopost na lang nila sa comment section yan. Tanong. Sige tuloy. Labas mo na lahat. Sa pinagbayarang ito. Para malaman din natin at ng ating mga kababayan na hindi ito simpleng kontrata. Siyempre. Simple ba yan? Mga kababayan, simple lang yan kung ang usapan lang. Ito akin, bigay ha. Oy, Sara, makinig ka. Kung magsasalita ka ng kakaiba, gayahin mo ko ha. Hindi ba?
Para kasi Bastilon, labad-labad kami amin. Hindi gano'n. Ito, tignan mo sabi dito, hindi basta-bastang kontrata. Bakit? Kailangan meron resulta. Ako bigay pera. Galing dapat resulta. Kailangan may maganda resulta report kay Xi Jinping, ha? Kasi galit siya. Kapag siya galit, wala na pera. Lugi na negosyo mo. Di ba? Di ba? Siyempre, Pilipino, matakaw yan. Pera, lalo na Kampo Duterte. Lahat yan gusto kabig di ba? Mga Kampo Duterte, gusto nyo lagi kabig pera. Kaya, gagalingan nila mga kababayan. Sasabihin ng Pilipino, tuturi, galing ako, keyboard warrior. Una ko titirahin yun, vlogger. Yung si Mike Cervera. Kinang ina. Mga walang iya itong mga kababayan. Naging makapili dahil sa kakaparanggot na pera. Di ba? Ganyan sila. Tuloy. Ito pong kontrata at kabayarang ito ay pagyurak sa dignidad ng mga Pilipino. Yan ang sinasabi ko! Pagyurak sa dignidad nating mga Pilipino, tayo ho yun. Tayo. Itong mga ito, hindi iisipin yun. Kampo no Duterte, hindi mahalaga sa kanila yung ating yung ating dignidad, yung ating pride bilang Pilipino, sapagkat yung mga yan ang mahal lang sarili. Sarili lang ho nila ang mahal nila. Hindi po tayo na kapwa Pilipino nila. Basta sila nagkapera, okay na yan. Ituturo na nilang lahat. Handa na sila na magturo ng mga papatayin para sa kanilang sariling interes. Di ba? Grabe. Tayong mga Pilipino, binibiktima nila rito. Diba? Mga ibang klase. Treasonous. Tama ka kay Kelly. Grabe. Dapat to kasuhan ng mga treason ito O kaya, kung parusahan man ito, baka pwede. Ipapila natin saan? Doon, sa harap ni Rizal. Tapos lahat tayo mga kababayan, kung sino gustong sumampal, sampalin natin. Kininayo amin. Kung na tayo, di ba? Tuloy. Pagyapak sa dignidad ng Pilipinas. Siyempre. Ang nakasalalay po dyan, bansa at mamayang Pilipino. Imahe ng bansa. At tayo, mga Pilipino, yung pride po natin bilang Pilipino. Tandaan nyo, hindi ho nakukuha yan sa estado ng mga bansa kung anumang estado meron. Ang mahalaga po, kahit na gaano tayo kababa, kahirap, kaliit, mga kababayan, yung pride natin dapat nandoon. Parang tayo lang yan. Mawala man ang kayamanan, pero yung ating prinsipyo na pinaglalaban, yung ating dignidad na pinanghahawakan, dapat manatili yan sa atin mismo. Di ba? Pero yung iba, hindi ho. Bakit? Kasi kailangan pera muna bago prinsipyo nila. Nakuha ho ninyo, mga kababayan? Pera muna bago prinsipyo nila. Yun ang mahalaga. Pero tayong mga totoong Pilipino na nagmamahal sa bansang ito, mga kababayan, mauuna ang dignidad, mauuna ang pride natin bilang Pilipino, bago yung gusto nila. Diba? Tuloy! Tuloy! Lahat po ng lumalabas ngayon, karamihan, yung akala natin ay viral, yung akala natin ay pinag-uusapan talaga, ay base pala sa mga ganito. Yan ang sinasabi kong kanina pa. Lahat po ng lumalabas na akala nyo viral, binuboost nila. Nagbabayad po sila ng alin? Nagbabayad po sila sa kung anong site yan, kung FB man yan, o ano pa man, babayad po sila. Tapos ibuboost yan. Kala nyo nagbabiral. Pero ang mga nakakakita
taga-ibang bansa. Hindi ho tayo mga Pilipino. Akala lang natin, mga kababayan, Pilipino nakakakita. Pero po, buong mundo. Yun po yun. Boosting, binuboost nila. Tuloy. Ang nagbayad ay China Ako, para atakihin ang maraming personalidad. yan ang sinasabi ko. Inaatake nila ang maraming personalidad. Basta kumakampi kay Pangulong Bongbong Marcos, yayariin ka ng mga kanilang troll farm. Yayariin ka nila ng kanilang keyboard warrior. Yayariin ka nila ng China katulong ang mga kampo ni Digong. Ganun lang ho yan. Di ba? Virgo. No. Ay, shout out sa mga taga Bacolod. Uy. Meron akong Naku. Saka na. Tuloy. At nabanggit ni ADG Malaya kanina, baka kasama rin ako doon. Kaya pala, lagi akong pag mag-o-open ng Facebook, nababash na rin ako. Siyempre. Ikaw ba? Kala mo kami ba nang babas sa'yo? Hindi. Oo, iba nang babas sa'yo. Oo, basta ikaw ay sumalungat sa mga Duterte, parang sumalungat ka na rin sa China. Di mo ba, mga kababayan? Ganun na ganun sila. Ang kalaban ng mga Duterte, kalaban ng mga China, kalaban ng mga troll nila. Ganun ho. Wala hong prinsipyo, Delia Sacoco. Walang prinsipyo, Alaysa. Walang prinsipyo. Pera, mahalaga. Ganun. Tuloy. Kahit wala akong kinalaman doon, hindi po kasalanan noong mga kababayan natin siguro na nagtatrabaho doon kung ano yung ginagawa nila. Wala naman silang intensyong sirain ang presidente ng Pilipinas. Hindi, oo nga. Pero sa pagka kinonsinti mo, ganito lang kuya mga kababayan. Pag nagtrabaho ka sa ganyan, at sinira mo na ang Pangulo, gumagawa ka na, ikaw na kumikilos para sa paninira, abay dapat alam mo na yan, na dapat makonsensya ka na agad-agad. Kung sa una hindi mo alam, pero nung ginagawa mo na, ayan na nga, at paninira na sa gobyerno, abay mag-isip ka na. Diba? Mag-isip ka na. Sinisira ko na yung bayan ko. Sinisira ko na yung gobyerno. Pero bakit nandito pa rin ako? Dahil sa binabayad sa'yo. Diba? Ganun lang yun eh. Tuloy. Ang miyembro ng Senado, ng Kongreso, ng Hudikatura, at lahat na. Lahat yan target, syempre. Alangan naman may patatawarin sila. Lahat target nila para siraan. Sisiraan nila na sisiraan. Nang sa ganon, mga kababayan, sa darating na halalan, iboboto nyo ang isang luka-luka. Ganun lang ho yan eh. Bakit ho? Dahil kailangan maging Duterte ang maging presidente ng Pilipinas para yung kanilang ginagawa sa West Philippine Sea, yung kanilang mga plano, mga kababayan, baka malamang pati na rin ang alin, Palawan ay sakupin na nila. Kaya kailangan maging Duterte ang maging presidente sa susunod. Nang sa ganun lahat yan, magawa nila. Pero kung mga DDS ang makikinig dito, hindi nila magigets yung mga sinasabi ko, ha? Diba? Bakit ho? Mahihina ang ulo ng mga yan eh. Diba? Mahihina ang ulo ng mga yan. Para Para pakinggan, unawain yung mga sinasabi nating mga paliwanag. Hindi sila makikinig sa ganito. Bakit? Mga uto-uto yung mga inang-inang yan. Tuloy. At kung ano po yung iutos sa kanila, yun po ay base doon sa kontratang pinakita ko. Can we show the contract again, the first? Pero dapat, kung ganyan na rin lang, alangan naman hindi mo alam kung ano laman ng kontrata, para manira ka, para tumira ka ng mga kaalyado ng presidente, para tirahin mo mismo ang presidente, bakit di mo tanggihan, tanga? Diba? Simple lang yan eh. Kung hindi naaayon sa mga gusto mo, yung kontrata na pipirmahan mo, bakit mo tatanggapin?
Siyempre, papabor din yan sa'yo. Kaya tinanggap mo yan kasi pabor sa'yo. Siyempre, kampo ka ni Duterte. Biruin mo yon. Libre, yung paninira mo sa kampo, mayroon ka pang bayad, bonus. Ilang niya. Mga kamuka, saan ka naman nakakita ng ganyan? Diba? Walang kahirap-hirap. Kaya sige lang sila ng sige. Alangan naman, hindi tanggapin ng kampo ni Duterte yan. Yun yung kanilang naratibo. Yun yung kanilang ini-aim. Yun yung kanilang pangarap, mapabagsak. Ang alin? Ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, di nila tatanggapin yon. Ano kuha naman yan? Tuloy. Page. Ayun. So, can you enhance that? So, si Infinitus ay tumutupad lamang sa kontrata. Can we have the second page? Ano naman si Tolentino Nagsusugarcoat ka pa. Huwag ka na mag-sugarcoat. Hindi naman. Di ba? Yung Infinitus, pepektusan dapat natin yan. Yan Infinitus, pepektusan natin. Dapat ito, mga kababayan, alam niya na itong gagawin niya ay maaaring makapanira sa taong bayan at sa gobyerno at sa bansa. Pero bakit mo pa tinanggap yung bayad sa'yo? Bakit ka pa sumang-ayon sa kontrata nyo? Diba? Mga kababayan, napakasimple lang Diba? Tuloy. Wala na. Basta ka na. Po ay base doon sa kontratang pinakita ko. Can we show the contract again, the first page? Ayun. So, can you enhance that? So, si Infinitus ay tumutupad lamang sa kontrata. Can we have the second page? Can we have the next page? The next page, please. At meron pong keyboard warriors. Siguro, yung mga kababayan natin doon ang naging keyboard warriors. Hanggang ngayon, ongoing pa ho ito. Hindi lang ito doon sa Infinitus. Marami pa ho yan. Marami pa ho yan. Isang folder po yung dala ko. Naku, grabe mga kababayan. Grabe, no? May pinakitang mga ebidensya si Senator Tolentino. So, anong susunod niyan? Ang sunod niyan is for the law enforcement agencies to begin their investigations dito, no? Kasi meron itong local troll farm, no, na ginagamit di umano ng People's Republic of China to influence political discourse in the Philippines. So, I am very sure na may criminal criminal implications. So, Diyos ko po, patay na. Kaso na naman. Mapapanagot nyo kaya ang China niyan? Kaya nyo bang panagutin ang China? Kailangan, dapat lahat hindi lang huyang Infinitus pepektusan ko Kailangan, mga kababayan, alam nyo, dapat lahat. Ratsaday nyo. Malaya na silang maaresto. Tuloy. Wala. So it's the NBI who should now take a look at those things. Of course, nandito sila kanina. Syempre, mandato nila yan, no? And they have to begin case build up immediately. Magsisimula muna tayo dun sa Invictus, no? Ang Infinitus. Ayan, Infinitus, pepektusan natin. Yan, umpisan nyo. Mga walang iya, itong mga makapili. Dapat yan, mga kababayan, alam nyo, yung mga yan, binibitay ng patiwarek. Tapos ipatagpas nyo yung mga ulo doon saan yung gumawa ng Antipolo Massacre. Di ba? Total naman yung mga binabanatan nun, mga kababayan, wala. Biruin ninyo no? Napanood nyo ba yon? Yung mga panadero? Abay, grabe. Talagang kinatay bakit hindi yan ang maipakatay nyo ron? Di ba? Ipakatay nyo. Tuloy. Ang usapan naman namin ever since nagsimula tayo na investigasyon dito sa Chinese espionage in the Philippines is to go where the evidence will bring us, no? So depende dun sa kalalabasan ng investigasyon kasi nakita natin may cheque, merong kumpanya, may address. So that's where the NBI can begin their investigation. Yan. Dapat talaga maimbestigahan ho to ng malupit, mga kababayan. Bakit ho hindi ho basta-basta na ho yung ginagawa nila. Grabe na ho Pati ho mga kababayan si Pangulong Bongbong Marcos.
na numero 1 nilang tinatarget dito. Alam niyo po ba na meron na naman silang pakana, na ano, mga kababayan, meron daw plano si Pangulong Bongbong Marcos para daw padapain yung padapa. Sabi ko naman, bakit pa padadapain yung padapa? Talaga namang nakadapa. Kung padadapain lang yan, hindi na kailangan ng effort yan. Dahil matagal nang nakadapa. Diba? Na may sinasabi daw sila, no, Oplan Kineme, Oplan ganito. Ako, mga kababayan, hindi na ho kailangan padapain yung grupo ng padapa. Dahil matagal na hong nakadapa. Diba? Our beloved Boss Mike Cervera.